Mga Karos, good morning. Yan, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, May 22 ngayon, araw po ng Miyerkules. Ayan, nandito tayo sa Phase 4. Magbibigay lang ako ng konting update dito. Then, update din po tayo doon sa mga project natin sa Phase 3. Also, doon sa may Phase 1 na malapit na po matapos natin at may turnover na project natin. So, ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. And enjoy watching po. Tara! Okay mga Karos, bigyan lang tayo ng assignment dito. Bali, electrical pa rin. Pero nabanggit ko kahapon, dapat pipwesto rito si Chichi tsaka si Ricky para sa installation ng tiles. Nakalimutan ko, marami pa po palang aayusin sa kisame nito. Bali, yung kisame kasi nito, magpapagapang pa ng copper tube. Baka bukas possible kung hindi busy sila, Sir Jan. Sila po yung maglalining ng copper tube papunta rito sa harapan, galing po dun sa may extension area. So sa ngayon, electrical pa rin ang mga gagawin po dito. Yan, kasi sa tiling dito kami nag-i-start. Yan, lagi namin pinapaliwanag para buo pagpasok ng pinto dito namin naumpisahan. Kuya Boy, good morning po. Hey boss. Yeah, good morning. Bali si Kuya Boy ang ginagawa niya rito, switches, abang ng electrical sa kisame at saka mga outlet. Kaya kasabay nun yung pagpa-plastering na rin, syempre kung ano po yung mga nasinsil niya, papalitadahan niya po kagad. Dito para sa outlet. Dati dapat nandito yan sa unang plano. Yan yan, nadali nga ni Kuya Boy ito, pero pinabago natin kasi naging swing door to. Kapag binuksan po ito, matatabunan mo yung switch. So swing door na siya, kaya dito na lang. Yan. Wala po tayong heater dito, pero may abang tayo ng ilaw. Yan, dalawang ilaw at saka may exhaust fan sa gitna. Dito na siya sa loob. Yan. Yan, may switch din po tayo rin. Saka dito. Ayan. Yan, sliding naman to. Tapos ang baling na to pakaliwa. Kaya okay lang nandito. Buksan na lang natin yung bintana ng konti dahil para kahit paano makasingaw-singaw. Yan. Ayos na yan. Yun lang muna kuya, no? Una na muna ka. Bali isa pa sa mga ayusin niya rito yung sa breaker. Okay, sa phase 3 tayo. Tara. Dito na tayo sa phase 3. Ayan, good morning and good morning nga po pala sa lahat ng ating client owner. Okay, bali pinagpapatuloy na yung pagpipintura ng bubong. Yung repair na ginawa po natin sa flashing at saka doon sa long span roofing, bali sinilan po na natin siya, sinilyado natin ng Bulkasil. Tapos sinilyado rin natin, first coating lang po ng, ng epoxy primer. Then ngayon pinagpapatuloy na yung pag-apply ng roof guard. Yan, tingnan natin kung nandiyan si Tamtam. Yan, naka-set up yung niya, yung kanyang taklob para hindi siya maarawan. Ayun na yung hagdan. Tam! Tam! Tam-tam! Nasaan ka? Tam! Yan, good morning! Good morning, sir! Si Tam-tam. Nandiyan ka sa langit Yan, bali Tam, roof guard na yan. Roof guard na, no? Okay. Good morning, Ricky. Good morning. Ayan, bali pinagpapatuloy ni Ricky rito yung installation ng deco stone. Ayan, bali dito na siya sa pinaka part na baba. Si Rojo na lang po yan. Bali binago natin na lang yung nila, yung deployment dito pa rin, para kahit pa paano hindi sila magsiksikan doon sa phase 4. Total naman marami pang ikakabit dito, yung sa poste, saka dito yung sa cladding pa. Tapos yung pagdating nga pala rito, i-impose namin yung palitada rito. Yan, ginawa na po namin yan dati sa project namin, para kahit pa paano may blackout yung deco stone. Plastering pa rin dito sa loob.
Eh si Dela, Bin. Eh si Chichi, morning. Ayan, all plastering. Bah, hawak na ng kutsara at rodela si Chichi Kuya. Dito turuan kay Richard, good morning po. Good morning. Good morning. Tapos si Marvin, good morning. Good morning. Ayan, bali meron ng konting tinitibag si Marvin dito. Ayan, tinuro sa inyo ni Jaja, Bin, kung ano titibagin? Hanggang poste. Ayan, poste sa poste. Ayan, plastering. Di bali yung pagpahid naman, kayang-kaya naman yan kahit beginners. Pero pag may mga layout na kailangan nyo marunong. Pero natututunan naman po yan, paunti-unti. Third project natin dito sa phase 3. Nakakamustahin natin. Balik kahapon, binubuo nila yung room partition. Tapos ngayon, naka-assignment namin is yung pinaka improvement nito, stairs. Bali meron kaming gagawin na kakaiba dito na hindi namin ginagawa sa mga renovation namin. Bali ito, gumamit kami ng 1 1/2 na tubular. 1 1/2 na tubular. Kadalasan, yan din yung pinampe-framing sa gate kung gusto ng client na hindi naman masyadong malaki yung framing. Okay, bali, ano ang pinakatrabaho natin dito? Bali, ang reference natin dito is papalapad natin yung steps. So, ang gagawin natin, magdadagdag po tayo ng 1 1/2 na tubular dito sa may unahan. So, syempre, may mga diskarte ang paano magiging matibay. Babaunan namin ang bakal doon sa dulo. Tapos ipo-pull weld namin taas at saka ibabaw. Taas at saka ilalim, tapos pating gilid. Tapos yung pinagputulan ng tubular, kailangan to may taklob. Para hindi po siya kita rito sa labas. Yan, tapos in-adjust namin yung aming riser. Yan, bali ang ginagawa namin dati, kung ano yung hulog nitong ending ng steps. Itong footstep, ng angle bar. I-adjust po namin yan. Usod namin ng konti. Ito, kapag natapos, mga ilan yata bilog ang finish? 27? 27. 27 cm. Ayan, yan na yung pinaka-safe. Pwede pa natin gawin na 28 kung tutusin, pero ito na yung pinaka-safe. Ayan. So, abangan natin yan. Para bahagyang madagdagan po yung steps. Ngayon, kapag in-installan po ng tiles or ng plywood or ng vinyl, medyo malapad-lapad na po yung kanyang steps. Yan, akit lang ako luga. Sige. Yan, bali uunahin po muna yata nila to. Yung staircase improvement kasi itong 2-bedroom partition natin ay ano na po, halos buo na. Bali taklob na lang. Yan. Hindi ito yung unang layout na inabutan natin kasi dito yung pinto, tapos dito nakadikit din yung isang pinto. Sabi ko kay client, para may privacy, dinala ko po rito yung isang pinto. Yan, pinalagay ko rito. So, opening niya, tapos study area or pwedeng workstation na rin banda dito. Kagandahan nito, itong part na to is naka-private. Kasi pag dito, pagbukas ng pinto, kama kagad. No, kama kagad siya. Hindi kagaya nito, pagbukas ng pinto, closet yung makikita mo. Kasi nakatago yung kama nandito sa gilid. Nag-agree naman si client owner. Yan, maraming salamat po dun ma'am sa tiwala dahil may suggestion tayo sa kanya na pinaburan niya. Mas gusto niya daw yung ganitong setup. Sabi ko kasi, ma'am, total naman, pinarenovate niya na. Yan, baguhin natin yung dimension. Yung dimension hindi magbabago pero baguhin natin yung setup. So, mas maganda yon. So, nandito yung pinto. Diyan yung kama niya. At least hindi po kagad siya kita. Ayan, ito bali, tatakloban na lang po itong mga to. Yung setup naman po nung mga switches, outlet, bali okay naman po. Tama naman po yan lahat, kahit binago po natin. Ang mga bago lang dito, may open shelves po tayo rito papaba. Dito na po yun mapupunta. Yan sa gilid. Ayan, okay na tayo rito. Ayan. Unahin lang nila bilog to. Yan, mapapansin nyo lang, tingnan nyo maigi sa camera, hindi skwalado yung hagdanan. Ito ang problema sa problema sa mga turnover dito sa mga bahay dito sa Lumina. Wala sa eskwela yung ating stairs. Yan, pag tinignan nyo maigi, dito paliit, ito, tama po to. Itong tiles. Hindi naman natin yan pwedeng sundin, kundi tatabingi po yung installation dito sa flooring.
Sana po yan ni Adonis tsaka ni Bilog. Yan. Yan. Tapos kung sakali pong may kabit yung copper tube dun sa phase 4, agad-agad naman po sila, doon naman po sila gagawa para malagyan ng kisame. At nang makapag-install na ng tiles, sila Ricky po doon. Okay, ito na po muna yung assignment natin dito. Meron tayong aabangan na bago sa renovation ng stairs. Ituturo ko po sa inyo yung mga diskarte na ginawa po namin dyan. Tara. Okay, dito naman tayo sa phase 1. So ito na po yung mga nagawa ni Master Jojo dito. Cabinet handle. Tapos syempre yung mga alignment ng pintuan ng cabinet. Tapos dito, final last touch, yung silicone sealant at saka yung retouching ng pin. Sliding. Si Master Jojo, good morning. Good morning! Yan. Okay. Yung ating TV area, TV console. Nakakabit na po yung mga wall-fluted panel. Bali yung ginamit po na WPC dito sa oak. Yan, para siyang beige pero oak yung type and texture ng ating WPC. Bali si Master Jojo muna yung mag-isa rito. Pagdating sa mga ganito, mga masasela na installation, siya po yung gumagawa. Ito nga po pala nakikita nyo rito yung sa sopa. Bali 180 cm ang nito, ang sukat para po yan doon sa dulo. Uy, mukhang umaambod na ata. Aambod na. Yan, bali dito naman banda, may ilaw na po to. May ilaw. Kabit na rin yung faucet. Pag nagkakabit po kami ng lababo, nakikita nyo yan. Tinetesting namin kung magkakaroon siya ng leak, kaya binababara namin ng tubig matagal. Yan. Para malaman namin kung may tagas. Yan, may ilaw na po dito. Dito kinuha yung switch yan. Marami pang kulang. May range hood pa. Tapos sabi ko kay client owner bago siya lumipat dito, palagyan na po natin ng ito, ng gas tank para pagka bumisita siya, gusto nila magluto. Ayan, may butas na rin po yan para sa flexible. Yung washing machine dito, meron na rin po siyang on hand. Ayan, ito. Onting-onti na lang to. Itong ating project sa phase 1, malapit na matapos. Ayan, mabibigyan na po natin to ng full details regarding po sa renovation. Bali sa kortina nga po pala, ito is nag-uusap pa kami kung kortina talaga na may curtain rod or Korean blinds na lang. Maganda rito Korean blinds eh. Tapos dito, ganun din, parang feeling ko kortina na lang, curtain rod, pero para sa akin Korean blinds maganda. Pero depende pa rin kay client. Tapos ito, matic to Korean blinds. Korean blinds po yan. So, ito muna yung update natin dito. Yan, sinasama natin sa video kasi para makita ni client owner na may improvement araw-araw. For turnover na din po kasi ito. Malapit na. Once na matapos natin lahat ng installation, kompleto, yan, pwede na natin i-shoot para sa full details ng ating house turnover renovation. Okay, yung ambon hindi naman nagtagal. Tara. Malapit na magtanghali. Okay, balik muna tayo rito. Ayan, oh. Yung maingay na yan, yung tinitibag na wall. Tapos si Ricky halos patapos na rito. Ayan na. Tapos si Tam-Tam ayun, halos patapos. Tam, patapos ka na? Lapit na?
Diyan ka na lang sa gilid, Tam. Yung gilid na lang. Ayan. Sa bagay, pag nakuha naman na yung bintana, bin kahit lang naman ito yan eh. Kahit lang. Tapos ito sa plasterine. Oh. Oh. Pumipitik na, kuya. Oh. Pati ito si Marvin. Turuan nyo rin to. Palitan kayo, palitan. Oh. Pitik oh. Oh. Yan. Bali, ito naman isa, hindi naman persanto, kailangan alalay. Ayos pa ba? Ayos pa yung shipping yan? Ayos na? Okay. Sige, sige. Pwede na ituloy, Bin. Okay mga karos, break time na po. Bali nagpaiwan po tayo rito kasi mamaya mag-iingay na po uli sila rito. Gamit kasi yung grinder, pagpuputol at pag-welding. Hindi na tayo makakapag-explain mamaya. Yan, medyo maingay. So ito ipapakita ko po sa inyo yung discarding ipinagagawa ko sa ating mga welder and installer. Yan. Okay, gamit tong 1x2. Ito na po pala yung mga nagagawa nila. So bago ko magpunta rito, nag-highlights muna tayo. Ito yung isang diskarte para may kabit namin ng matibay ito. Yan. Kasi may pagkakataon mga karos na yung paa ng tao nandito pa rin yung puwersa, nandito sa dulo. Maganda na po ito. Kita nyo yung paa ko. Yan. Yan, nakalapat na po siya ng gusto kapag umakyat ka. Actually, may mga gumagawa dito sa renovation na ganito po yung setup. So, depende, magkakaiba. So, ito kasi si client owner. So, humiling po siya sa akin na kahit pa paano ay habaan to. Ito yung isang idea na nagawa natin. At diskarte rito. Bali, may makikita tayong square bar dito. Itong square bar na to isa 10mm. Yan, ginatlaan muna namin siya. Ayan, may gatla siya. Para pagka pinasok po natin dito, yan, pantay pa rin. Tapos may makikita kayo rito na angle bar. Ginamit naman namin ang angle bar dito isa 1x1. Ayan. Tapos makapal siya, 1/8. Then ang ginamit naman po namin dito sa pangkabit niya rito sa wall is nail gun. Ayan, nail gun po yan. Ayan. So ipapasok po natin siya. Ayan. Pag nakapasok po yan, yan na yung salo ng persa ng aakyat. Tapos dito, kaya natin kinatlaan para makuha pa rin po natin yung tamang iskwana nito. Ayan, ganyan po siya. So, importante may salo rito. Tapos, full weld na lang po yan. Full weld, tsaka rito sa baba. Tapos, itong ginawa namin sa riser, yan, minub namin siya ng at least 2 cm papasok. Yan, minub pa namin siya para kahit pa paano, makakabawas pa rin po kasi yung sukat nito para lumapad to. Yan. Okay, ito yung diskarte namin. Kapag nagpagawa kayo ng ganito, tapos naiklian po kayo, pwede nyo pong gayahin to. Ayan na, yan na po yung resulta niya. Tapos kailangan itong gilid, kasi tubular yan, kailangan may taklob para maganda po siya. Ayan. Pull weld na lang yan. Dito sa likod, ganito ang magiging itsura niya. Ayan na. Yan, ganyan po yung magiging itsura niya. So meron kaming salo rito, 1x1 sa gilid. Ayan, 1x1 na tubular yan, na naka-welding. Tapos sa pamakuhan, 1x2. Yan, yan yung magiging salo.
Sa dami ng materialis, gumamit kami dyan ng dalawang 9mm na Shera board. Ito po yun. Yan, dalawang 9mm. Tapos sa tatlong 1x2 na tubular. Ito po yun. Yan. Tapos dalawang 1 1/2 by 1 1/2 na tubular. Ito po yun. Tapos isang 1x1 na tubular. Ito naman yung tubular na 1x1. Yan. At syempre, gumamit din po kami rito ng angle bar. Yung angle bar namin, isang 1x1 at saka isang 1 1/2 by 1 1/2 para sa gilid. Hihintayin na lang po natin ito matapos. Pero hindi naman po natin yan na mapifinish kagad. So may taklob pa po siya rito sa gilid. Tapos ito, naka-nosing na lang. And last part na lang ng renovation nito is sa tiling and painting. Yan na lang. Okay mga karos, tanghali na. Ayan, break time muna. So kita-kita na lang ulit mamayang hapon. After break time. So usual, Miyerkules ngayon. Gahatid tayo ng merienda. Anong merienda natin? Saging con yelo. Init. Gaya ba yan ang hawak mo? Oo. Bakit ko to, syempre. Okay, tara. Merienda. Hindi na kita bibigyan ng merienda, may baong ka na pala eh. Hindi, bagay ito sa malamig. Sarap yan, wee. Pampalamig yan eh. Oo. Sarap yan, may bali. Ay, wag to sa Metro Bilo to. Bula yun, ay yung ano. Hindi, gatas yan. Daming gatas yan. Sarap yan. Dahil lang kutsara pa, Bi. Kutsara, bigyan mo kutsara. Halo-halo. Hindi, saging con yelo. Dito naman tayo sa phase 3. Phase 3 pa rin. Yung pinunta natin kay Louie, phase 3 yun. Yan pang yan, sa malamig. Ayan, si Tamtam halos tapos na yata dun sa taas. Tapos yung deco stone natin, ito po ay ito po ay magkukulang. Baka isang box na lang pag nagkulang. Yan, ginawa ko po kasi rito na sinukat ko, sinakto lang po natin. Yan, sakto lang. Pero pagdating po kasi dito, yan lalagyan pa po yan yung mga pinakailalim. Yan, bibili pa tayo. Tsaka rito. Yan, dito naman po sa paggawa po natin, ang pinapriority natin is sakto lang. Yan, break time muna. Haluin nyo maigi, malalaki yung yelo nyan. Walang crush ice eh. Yan, bibili tayo ng deco stone. Bili na kami na isang box, wala naman nabibila na nito. Ayan. Sobra man din yung konti lang. Oo, meron pa rin sa gilid. Yung tabi ng metro. Lalagyan pa yan. Panigurado, sakto lang yan, no? Ayaw nga. Oo, panigurado. Pag bumili ako isang box, sakto lang yan. Ito, Rick, dating gawin. Ano mo to? Sinsilin mo to? Grinder? Para maganda pagka nilagyan. Paano? Bili ako isang box, ha? Sige pa. Sige. Afternoon. Yan na. Sa malamig. Kulaman. Saging con yelo. Ayan, tamang-tama sa nakahubad siya pa, kuya. Ayan o. Tamang-tama, pampalamig. Ayos to. Thank you. Teka, abot ko na rin yung bali mo. Okay na tayo rito. Yan, nakapaghatid lang tayo ng merienda kay Kuya Boy. Yung ibang tropa nga po pala na dinaanan natin, pinabali na rin natin kasi Miyerkules ngayon. Pag iwahiwalay po kami, kagaya niyan, iwahiwalay po yung location nung ginagawa namin ng mga renovation. Yan, diretso bali na para hindi na po sila pupunta sa bahay. Diretso uwi na po yun. Yan, pagka uwian na. So papunta naman tayo ng Metroville ngayon kay Kuya Dindo. Tapos condolence nga po pala sa family ni Master Jojo. Bali biglaang under time po siya. So hindi na po natin siya makatira ng merienda. So diretso tayo sa Metroville. Yeah. Tara. Si Mrs. nga pala yan nasa likod. Sarap mag-merienda. Tama-tama sa mainit. Sakto lang yung ginawa natin na merienda na. Tsaka madaling gawin na. Okay, tara.
Kuya Dindo, kamusta kuya? Yan, merienda muna kuya. Yan, palamig. Okay, retouching. Okay, ito pa oh, may mga butas-butas mo. Oo. Hindi, bali hanggang bukas pa nga talaga. 3 days, tama nga ako, 3 days. Sabi ni Kuya ngayon. Siyempre, sa tansya niya lang. Muna ko yung grouting nito, tsaka sa loob. Oo nga, ito malinis na, naka-grout na. Eh, sa loob, fresh na nung amoy bango-bango na. Tapos, sobrang linis na. Tapos na. Hindi na, kulang pa nga. Ito, puti na. Yan. Actually, ano to, talagang dapat puti talaga to kasi wala siyang ilaw sa loob. Yan. Malinis na. Sobrang linis na. Ito, linis na rin. Pwede na tanggalin mga sticker na kuya. Tapos bukas, magpaano na tayo ng retouching sa sa silicone. Yes sir, Kila Batang. Ayan, pa-schedule na pala tayo. Ayan, para ma-applyan na ng silicone lahat yan. Ito lang problema ko sir Ito yung sa Uwi na lang. Pero tapos Biga. Biga. So ito, masilya. Ito kuya, magliliha ka pa rito. Masilya. Hindi ko na lang yung result. Kumbaga sarado batak na kagad. Okay, pwede naman yan. Yan doon sa, ito kasi kailangan pang masilya. Ayan, merienda ka muna kuya. Okay, bali isang araw pa bukas. Tama-tama, pupunta rito sila client owner para dalhin yung mga ipapakabit. Ayan. Bali yung lilipatan ni Kuya Dindo sa susunod na project, yung ginagawa ngayon ni Louie dun sa phase 3. Tapos ito, onting linis pa, onting punas. Yan, halos okay na. Yan, tile grout na lang pala to. Tapos na rin. Yan, linis. May mga kutkutin pa. Ayan, bali may mga konting kutkutin pa rito. Pero halos okay na lahat. Patapos naman na. Yan, parang bali panigurado nito, magdudumi yung wall kasi mag-install po ng mga kortina. Panigurado yan, kaya retouch. So bali naglaan ako ng 3 araw nga dito plus yung installation na lang. Yan, tapos na. Kaya baka makaligtaan mo yung hamba nitong pinto. Yan, may pipinturahan din yan. Nasa labas siguro. Okay na po tayo rito. Bali, babalik po uli kami ni Kuya Dindo bukas. Sana maaga sila client owner para maikabit po din po natin na maaga yung mga gusto nilang ipa-install pa sa mga pader. Yan. Sa mga pader naman, walang iba kundi mga wall frame. Depende kay client kung meron. Tapos yung accessories sa toilet and bathroom, halos kulang pa yon. Wala pa yung mga towel rack doon. Yan, madadagdagan pa po ng accessories yun. Tapos yung curtain rod, syempre, tsaka yung cortina. Yan, didiretso muna kami ng Vista Mall dito sa All Home. Bili lang tayo ng isang box pa ng Deco Stone. Then final update na po tayo doon sa ginagawa nila bilog. Ayan, tara. Tara. Ang init. Pakainit. Okay, dito na tayo. Hindi pwedeng more than ng tingin, no, boss, no? Opo. Oo. Per box talaga. Ay, hindi pwede, no? Oo. Sobro. Ganun talaga. Kaya yung estimate ko dito, sakto lang. Yung una, in-estimate ko lang ng per box. Since magkukulang, siguro kung susobra yan, mga 5 pirasong ganito. 5 or 6, mga ganun na sobra. Okay, dito na tayo sa phase 3. Yan lang, yan lang. Kaya aircon lang. Ayan, nakakuha na po natin yung aircon galing po sa All Home. Binili po ni ma'am. Ito na yung ating additional na Deco Stone, isang box. Yan, palapat na yan. Isa matapos.
Inaayos na nila Kuya Richard yung plastering dito sa harapan. Malapit na. Malawak na. Imali ka lang po, sinira mo na sa kabila. Nandun niya. Nakita ko. Sir, hanggang saan nasunod? Dito, ano? Hanggang dito lang. Yan, level na yan. Sukatin mo na lang ng metro yan. Siguro angat ka pa yata ng mga 15. Metrohan mo na lang. Ito yung basehan. Ito. Baka bumagsak yung palitada niya. Chichi. Manipis lang muna, manipis lang. Maano yan. Getam, tira. Okay, dito na po ulit tayo. Bali, nakauwi na nga po pala yung tropa. Magbibigay na tayo ng final update ngayong araw po ng Miyerkules dito sa third project natin sa phase 3. Okay, ito yung pinaka-topic natin. Yung regarding po sa diskarte natin dito sa stair. Ayan na. So, dating gawi pa rin. So, may cover pa rin yung sidings niya. Ayan na. Ganun din dito sa gilid. Nagkaroon lang ng additional na forma kasi nagkaroon po tayo ng extra bar po rito. Bali, ginamit natin dito is yung tubular. So, ganyan na po yung pinaka-design niya. At kung mapapansin po natin, may additional steps po siya. Ayan. Yun. Kapag kaakit ka rito, yan, bahagya nga naman na hindi na nakakailang. Diba? So, gawa lang po sa tubular to pero matibay. Tapos yung tiles, kapag ay kinabit natin, hanggang dito na po yan sa dulo. Bali, binigyan natin ng instruction yung ating mga kasama regarding po sa another improvement ng stairs. Bali, ang magpapaganda na lang po rito yung tiles at saka yung ating pintura. So, ito lamang po muna yung update natin mga karos ngayong araw po ng Miyerkules. Ayan, sa mga gusto mag-DIY at saka sa mga kumuha ng ganitong klaseng unit na namumroblema po sa steps, ayan, pwede po ito. Pwede yung ganitong renovation. Yun nga lang, hindi po lahat pare-pareho ng style or ng ating aabutan sa unit. Kasi minsan may problema sa landing. Hindi niyo po pwedeng gawin to kapag masyadong maliit na lang po yung landing kasi mas lalong liliit pa. So dito naman, kahit pa paano ay standard pa naman. Ay makakakit pa yung tao. So meron po kasing mga ginagawa natin dito. Kaya po sa Athena, dyan sa phase 6, masyado na pong dikit na yung isang step dito sa pinaka-landing. Kaya hindi na namin po ina-advise na ganito pa yung gawin. Ayan, maraming salamat mga karo sa panonood. Sana meron po tayong bagong idea na na-share po sa inyo. Ayan, pwede po yung ganyan. Nagbabudget kayo kasi pwede naman po kasi wood planks. Sa wood planks po kasi ano na po kagad siya, hahaba na. Ang problema nga lang dun, masyadong mahal. Ayan, medyo budget yan para kahit papano. Yung steps po ng ating hagdanan ay makikita na nga natin medyo matarik na. Tapos kulang pa sa steps, medyo bitin pa. At least napakapal pa po natin kahit papano. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng Miyerkules. Binabati ko nga po pala ng happy birthday yung isa sa client natin dito sa Metroville. Yan, maligayang kaarawan po ma'am. God bless po sa inyo. At syempre, mas mabuhay pa po kayo hanggat gusto niyo pa. So hanggang dito na lang po muna mga karos. Kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless, paalam po muna.